Warning: our YouTube channel and its videos may contain scenes, language, and content that may not be appropriate for all audiences. These videos include surveillance footage, undercover pursuit of suspects, actual police and rescue operations, and fearless confrontations. If you do not approve of the content, please do not watch our videos. If you wish to continue, we strongly advise that you proceed with caution. Viewers' discretion is advised. Luzon, Visayas, Mindanao, handa na ba kayo? KB, Kilos Pronto! KB, Kilos Pronto! Serbisyong totoo mga boss, ito ang sumbungan ng bayan. Ora mismo, aksyon agad at maaasahan. Sunod-sunod ang kilos sa pagbabalita. Nakatutok ang mata sa problema na nakikita. Lahat ng question ay may solusyon. Sa bawat hinaing katumbas ay aksyon. Kilos Pronto! Di ka na magtitiis at mabibigyan ka dito ng resulta mabilis. Dahil ang bitag, walang pinapalagpas. Sa tropang Ben Tulfo, wala kang ligtas. KB, Kilos Pronto! KB, Kilos Pronto! Ipaglalaban ng karapatan, problema'y matutugunan. Maraming katanungan dito ay masusolusyonan. Kilos Pronto! Kakampi ng masa, humanda ang lahat. Sa bawat abusado, ito na ang katapat. Napakatibay na programa na inyong hinahangad. Walang patumpik-tumpik at kumikilos agad-agad. Kilos Pronto! Ang ating sumbungan, madali lapitan at agarang kang matutulungan. Na kahit anong krimen, handa naming harapin. Basta hustisya'y makamit, lahat ay aming gagawin. KB, Kilos Pronto! KB, Kilos Pronto! KB, Kilos Pronto! Oy, bueno, haha. Magandang maulan na hapon, Yun, paring Alex. Ulan na ulan. Ay, ingat po kayo. Kung kayo ay lalabas ng bahay, magdala ng mga panangga sa ulan. Tama. Kanina mukhang yung ating po mga chikiting, yung mga nag-aaral, maaga hong pinauwi. Dahil alauna ng hapon, medyo kanselado na lahat ng klase. Tuloy-tuloy kasi ulan, Lex. Tama, Kahit na mahina, pero tuloy-tuloy siya. Thereby, tumataas yung tubig. Yes. Ito'y bunsod ho ng dalawa pong weather system mo natin. May Bagyong Goryo, at the same time yung hinahatak niya yung hanging habagat, kaya masyadong nagkaroon po tayo ng monsoon rains. Ayun. So, nako. Bukas, bukas ka pala, yung mga mayor, gumising naman kayo na maaga. Huwag yung huli ang anunsyo. Mabuti pa yung taga-Kamanaba. Early to bed, early to rise, early to announce. Early. Oo. Early lahat. Early lahat. Yan, dapat naman talaga. Dapat, oo. Kasi kung nandoon yung mga bata sa Kawawa. eskwelahan, babalik na naman, mababasa na. Buti pa yung bago pa mangyari yan, dapat pag-aralan na, di ba? Umaga pa. Tama. Habang nandiyan pa sa bahay, sabihin ng ngayon ni Mayor, walang pasok, ha? Totoo yan. Okay, parang Erwin. Okay. Imbestigahan at serbisyo publiko. Eto na ho, umpisa na. Pinay suko agad sa Saudi. Homesick daw, kaya gustong umuwi. Alamin sa Kilos Pronto. Mag-asawa natanso. Kinang ng nabiling alahas biglang naglaho. Alamin sa Kilos Pronto. Tindera ng isda, doble malas ata. Namatayan na ng asawa, inagawan pa ng bahay at lupa. Alamin sa Kilos Pronto. Sumbungan, imbestigahan at palitaan. Kilos Pronto, umpisa na! Alright, umpisa na nga talaga ang serbisyo publiko OFW sa Jeddah, Saudi Arabia. Nakakaranas daw ng matinding depresyon dahil sa pagkawalay nito sa kanyang pamilya. May 9, 2017, nang magtungo raw sa Jeddah, Saudi Arabia si Geraldine Gain para magtrabaho bilang DH. Maayos naman daw ang kalagayan nito sa kanyang amo ayon sa kanyang mga anak. Pero makalipas lang ang 2 buwan, nababahala raw sila sa mga larawang pinapadala sa kanila ni Geraldine. May tangan daw itong kutsilyo na nakatarak sa kanyang liig. Diyos ko po naman. Sobra na raw kasi ang nararanasan niyang pagkabagot at kalungkutan dahil sa pagkakawalay nito sa kanyang pamilya. May 2019 pa raw matatapos ang kontrata nito. Matagal pa. Sa kanyang agency, ang LGH Recruitment Agency. Yan ang problema dyan. Kawawa naman yun.
Anyway, alam mo Alex, kagad ang ginawa naman ng mga tauhan natin sa Yes. Kilos Pronto team, tinungo itong LGH Recruitment Agency na humahawak kay Geraldine at narito ang kanila pong pahayag. Kasi from first week pa lang niya doon until now, yun ang sinasabi ng pamilya sa akin na wala problema kay employer, walang problema kay agency doon. Kasi talagang wala na, nasa worker. Homesick talaga siya. Yung depression na nararamdaman niya, normal po yan sa mga first-timer. Kasi pag unang buwan, hanggang 5 buwan nga po yun nararamdaman nila eh. Pero dapat pinaglalabanan talaga din. Naku. Anyway, Ano sabi nung tama naman yun. ano sabi? Normal lang para Mga sa isang first-timer. Yo. Mga first-timer. Para agad matulungan naman si Geraldine, makakausap natin sa linya ng telepono si Ma'am Josephine Sanchez Tobia, ang Welfare Officer ng OWA. Magandang hapon po, Ma'am Josephine. Good afternoon po, Mr. Tulfo. Yes, ma'am. Kasama natin si paring Alex Santos. Ma'am, Ay, Mr. Santos, oo. yes, good afternoon. Yes, ma'am. kung meron tayong DH kababayan sa Jeddah, Saudi Arabia, si Geraldine. Hindi naman po siya sinasaktan ng amo, hindi naman minawalang kumpletos recados naman, ano paring Alex. Yeah. Ang problema lang, nagkakaroon ng depresyon ngayon si Geraldine, ha? At babahala ang kanyang pamilya dahil sa mga litratong pinapadala siguro sa Facebook, may mga hawak na kutsilyo na nakatarak sa kanyang leeg, siya mismo ang may hawak, minsan daw may dalang lubid daw ito, Nako. pinapakita pa na talagang matindi ang depresyon, ma'am. Pero wala namang problema po doon sa amo niya, so siguro, sabi ng explanation ng kanyang agency dito na LGH, ganun daw talaga mga first-timer, may mga depression. Pero yung mga Homesick. ganito, homesick. Yung mga ganitong kaso ba, ma'am, pwede ba natin pauwiin ito? Oh yes, definitely. Dapat lang we act on it kasi yan naman ang sinasabi namin sa mga recruitment agencies. Oo. Dapat hindi binabaliwala yung mga ganyang may suicidal tendencies. Correct. Kasi hihintayin na lang natin na may mangyari. However, Tama nga we naman. actually got the information and kinontak na namin yung welfare officer namin para makausap yung worker. Ayun. If I may suggest also, the family should pacify the worker, assure her na kung kailangan niya uuwi na siya talaga. Oh, that help is on the way. Parang ganun, ma'am. Yes. Oo. So, standby na lang, parang ganun. Yes po. So on this case, ma'am, ano hong maganda gawin natin ngayon? Ito ba'y nakarating na sa inyo at natawagan nyo ng inyong welfare officer dyan? Opo, tinext na namin yung welfare officer, bilis. pinatawag na namin, May assurance hinihingi na. namin yung information. Ayun. At kung pwede lang po, Mr. Tulfo, yung family should really talk to Kausapin. the worker at Alright. hindi na ma-panic. Ayun. Panic ko. Alright. Para naman hindi ma-tense yung worker. Correct. Okay, Ma'am Josephine, siguro para ho na rin sa kabatiran ng ating po mga would-be OFWs. Siyempre, sabi nga nung isang agency, sabi nila, normal na ho yan, yung homesick. Paano nga ba ho gagawin ho ninyo mga ginagawa ho ninyo parang, ang tawag nito, yung background at magbibigay ho kayo ng seminar para hindi ho sila magkaroon po ng homesick? Opo. Unang-una po, hindi po normal sa isang tao Yun. ang nag-a-attempt, ang nagtitrete ng magpapakamatay. Diyos ko po. Pangalawa, itong mga agencies na to, ito yung dapat talagang i-reprimande. Hindi dapat binabaliwala yung mga ganitong yun. sinasabi ng mga workers, whether homesick or not. Pangatlo, meron tayong PIDOS, no? Pre-Departure Ayun. Orientation Seminar. Tama. Dito tinuturuan natin ang ating mga OFWs ng stress management. So, dapat yan, nalalaman ng isang OFW bago siya pumunta sa overseas work na maraming stress dyan, maraming mga bagay-bagay na bago sa iyo, dapat marunong kang kumilala ng Ma-handle, mga oo. ganitong challenges. Yun. Pero kapag walang suporta ng recruitment agency at ng pamilya para maging matatag ang isang OFW, talagang nagkakaroon ito ng kahinaan. Kaya Ayun. dapat itong dalawang parties na to, tumulong rin. Yes. Ayun. Oo. Well said, ma'am. Sige po, Ma'am Josephine Tobia, ganun na nga po lang siguro ating kakontakin po yung pamilya ni Geraldine para matawagan siya doon na standby na lang, easy na lamang at ang tulong ay paparating na sa lalong madaling panahon. Yep. Okay, maraming salamat po, Ma'am Josie. Ano po? Thank you din po. Thank you, ma'am. At doon po sa mga kababayan natin, kung kayo po ay nakatutok ho sa amin, mga first time na Yes. mabawalay kay mister, sa mga anak,
Hindi po ganun kadali ho yan. Ito po, isa sa mga problema na inyong kakaharapin. Ha? Kung kayo naiiwan nila at yung last masagedli pa nga tawag nila dyan, pag ikaw ay na-assign doon sa nag-iisang bahay lang doon sa disyerto na ang pinakasunod na bahay ay 3,000 kilometro. Naku, layo. At ikaw lang naiwan mag-isa. Walang kausap. Ni aso, ni kamelyo, wala. Ganun ang magiging problema. Dapat ready ho tayo. Ano po? At yung pamilya, support group, kailangan mo yan. Of course. O yung pamilya ni Geraldine, tawagan nyo si Geraldine, sabihin nyo na parating na yung tulong. Okay, ito naman, paring Erwin, mga ka-KP. Ayon po sa Metropolitan Manila Development Authority o MMDA, bumaba raw ang bilang ng kanilang mga nahuhuling driver na gumagamit ng mga gadget. Ay, good. Matapos po ipatupad ng 2 linggo na ho, ito pong Anti-Distracted Driving Act o ADA. Pero sa pag-ikot pa rin po ng ating pong mga team ng Kilos Pronto, meron kami hong naispatan at naaktuhan. Panurin po ninyo ito. Oh, Diyos ko. Epektibo nang ipinatutupad ang Republic Act 10913 o ang Anti-Distracted Driving Act o ADA. Ito'y pagbabawal sa sinumang humahawak na manibela na gumagamit na anumang gadget tulad ng cellular phone para mag-text, tumawag o mag-internet. Maigpit ang implementasyon nito. May mga makukulit pa ring ignorante o ang ilan ay sadyang arogante. Tulad na lamang na naaktuhan ng KP team. Ang tsuper ng itim na Honda Jazz na ito na may plakang BEC 371, siging paggamit ng cellular phone habang nagmamaneho. Kaliwang kamay sa manibela at kanang kamay sa telepono habang binabagtas ang Kalye Florentino sa Maynila. Tulad ng paalala ng mga otoridad, delikado at bawal po ito. Bossing, nakaligtas ka man sa ticket ng traffic enforcer pero sa kamera ng Kilos Pronto, timbog ang iyong kalokohan. Yung Anti-Distracted Driving Act, para naman ho sa inyo yan. Hindi naman ho yan kay Duterte o kay MMDA, para po sa inyo yan. Safety yan eh. Oo, kasi pag nabangga kayo. Kahapon pala yung, nadaanan ko, pasalamat ka, hindi ko kagad nabuksan yung bintana. Sasapakin sana kita Akala Sino mo yun? sa EDSA, Ano ito? nagmumotor, nagte-text. Matindi. Anak One ko, hand pa siya. One hand. At wala pang helmet. Naku, Gusto dami ko violation. kung meron lang ko kawayan, sinapak ko sa ulo mag-ingat ho kayo. Pag may sumapak ko, may naramdaman kayo, sumasapak sa ulo nyo. Ako po yun. Yun. Ano po? Nagte-text ka, nagmumotor. Ako yung nagmumotor din, pero wag ninyong biro-biroin na yan pagmumotor. 2 gulong lang yan Tama. Pwede pa yung kotse dahil 4, pero yung 2 gulong, Diyos ko po naman talaga. Madali ang dyan, disgrasya. The fish are eating. So should you, anak. Thank you. You're welcome, anak. What does anak mean? It means my child. Honrado de la Cruz alias Dong, 59 anyos at may Alzheimer's disease, nawala noong Abril 17. Makipag-ugnayan lamang kay Leonida de la Cruz sa mga numerong ito, 0949-839-3039. Nagbabalik po ang Kilos Pronto, Sumbong Metro naman po tayo. Mahilig ba kayo sa alas? Ikaw pare? Di gaano. Sigurado ba kayo na bago ang inyong nabili at hindi gamit na ng iba? Naku. Abay, tulad na lamang po ng nabiling kwintas ni Anthony Rueda sa isang jewelry shop sa loob mismo ng isang mall sa Quezon City na tila napaglumaan na ng iba. Eto po, panoorin natin.
Ika-19 ng Hulyo nakabili si Anthony Rueda ng isang Japan gold necklace sa Victoria's Jewelry Center Corporation sa isang kilalang mall sa lungsod ng Quezon. Ang halaga raw nito nakakasilaw na 300,000 piso. Naging benta ay raw sa kanya ng sales lady ng Victoria's Jewelry brand new ang alahas na kanyang binili. Pero kinabukasan nagduda raw si Anthony. Nang kilatisin ang alahas, napansin raw niya ang maitim na dumi sa singit-singit ng kwintas. Agad daw niyang ibinalik ito sa Victoria's Jewelry para i-refund na lamang ang halaga ng kanyang ibinayad. Pero iginit daw ng mga tauhan ng tindahan na brand new ang kanilang ibinigay na kwintas kay Anthony. Hinanap daw nila ang may-ari ng Victoria's Jewelry para ireklamo ang kanilang problema pero hindi raw sila hinarap nito. Kaya naman ipinasil na lamang nila ang kwintas, katunayan na ito ang alahas na kanyang binili. Agad din daw sila nagtungo sa Station 2 ng Quezon City Police District para ipablatter ang kanyang naging reklamo. At para mas maipaliwanag pa po ng husto yung insidente na yan, dito po sa aming studio ngayon si Anthony Rueda. Magandang hapon sa iyo, Anthony. Magandang hapon po, sir. Alright. So, yung nabili mong kwintas ay may mga itim-itim, talagang hindi brand new. Kasi kung brand new, malinis, dapat makintab. Yes, sir. So, aside doon sa mga singit-singit na may mga itim-itim, ano pa? May napansin ka ba sa kulay niya? Napansin din ng yung store na katabi nila, on the 4th row, meron siyang dot. Fourth link. Yes. Link ng ano. Ang sabi naman nila, kasi daw, dililigpit daw nila, so nagagasgas. So, hindi namang magagasgas yun ng ganun kung talagang, ang ano sabi, nasubasta na raw, na-check na raw sa pawn shop. So, hindi brand new. Oh, yung itim parang Erwin, ang tawag doon yung acid deposit. Di ba? Kung sa kamay mo Sa kasi, pawis. sa pawis. Oo. Oh, mag-accumulate yun sa ano. Deposit yun. Pero acid. madaling matanggal yun. Madali yun. Pag matinding pero magaling. kaya niyan, panluloko yun Ayun. dahil sabi brand new. Yes. Di ba? Buti sana kung sinabi Bilhin second lang. hand na lang. Yes, sir. Anyway, parang Alex, tinawagan natin ang may-ari ng Victoria Jewelry Shop Incorporated pero tumanggi sila para sa isang panayam. Nako. Abay, ikukonsulta pa raw muna nila yan sa na kanilang naman. abogado. Ito na naman kayo, Victoria Jewelry. Baka mawalan kayo, mga toy, mga ning ng customer, ha? Well, hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. Panawagan po natin at babala doon sa mga mahilig bumili ng mga alahas. Yun. Diyan po sa isang mall, at tulad ni paring Anthony rito, iwasan nyo na po yung Victoria na yan, ha? At baka kayo ma-Victoria Secret sa mga alahas. Ano? Abay, Secret. Sikreto yun Sikreto. No. O kita mo, pinaglumaan pala. Sige, maghanap kayo ng abogado. Paluin ko pa sa ulo yung abogado ninyong loko-loko na yan. Ayaw nyong i-refund, di ba? Oo. Dapat may resibo naman yung mama. Dapat palitan. 300,000? Ang laki nun, no? Hindi naman niya. Ginebs lang ni Anthony yung 300,000 na yan. Pinagpaguran din yan. Loko-loko pala kayo. Kayo ho, mahilig sa alas, huwag no kayong bumili. Diyan po yan sa isang mall sa may Quezon City, papuntang north. Diyan ho yan. Makikita nyo, iwasan nyo na yan. Dahil baka maya, mga puro second hand. Baka maya, pati wedding ring nyo, mga galing pala sa mga patay na nahukay sa sementeryo. Yan ang mga wedding ring. Iwas. Anyway, para matugunan ang reklamo ni Anthony, makakausap natin si Lilian Salonga, ang Assistant Director ng Consumer Protection and Advocacy ng Department of Trade and Industry at DTI. Magandang hapon po, Ma'am Lilian. Magandang hapon po, Mr. Tulfo, at inyo pong tagapakinig. Opo, kasama po natin si Alex Santos, Ma'am. Live tayo sa PTV4. Yes, Sir Alex, opo. Ma'am, si Ginoong Anthony Rueda bumili ng alahas dito sa Victoria Jewelry sa isang mall dito sa Quezon City. Okay, thinking brand new po ito dahil sabi din daw ng sales lady brand new. Yung alahas lang naman, ma'am, nagkakahalaga ng 300,000. No, pag uwi niya sa bahay, tinignan niya na mabuti, abay nakita niya may mga itim-itim, may mga gas-gas, mukhang signs po ito na nagamit na o segunda mano. So kagyat, kinabukasan, binalik niya sa jewelry shop, ayaw nang tanggapin, ma'am. Paano po ito? Siya po ay may karapatan bilang consumer na yan po ay ilapit niya sa aming tanggapan kung ayaw na po siyang pakinggan or tugunan ng kanyang pinagbilhan. So,
Kailangan lang po magsaad siya ng reklamo sa amin at pakita yung resibo niya kung meron, or of course sa laki ng halaga na yan, I suppose Binigay sa akin. meron dyan nakasaad sa resibo kung ito nga ay talagang Ma'am, teka muna, ma'am. Teka muna, ma'am. Ano po? Mukhang may problema yata. Ano sabi mo? Walang resibo binigay ang Sir, Victoria? Ba't ka pumayag? nung kinabukasan, kasi excited din kasi ako na mabili ko yon. So kinabukasan chinek ko, wala yung resibo, certification lang yung binigay. So kinonta ko. Pero yung certification may nakalagay ba na presyo, etc. Meron po, yung grams din po, meron din nakalagay na Tapos may presyo. nakalagay yung company nila. Yes Pero po. sa certification, hindi niya nilagay na tinanggap niya ang kabayaran mo bilang transaction ng Meron pong pagbili? nakalagay, ma'am. Yun lang po, yung resibo na OR po. Oo. Sabi ko, bakit wala ding OR class, certification lang. Maya-maya isinend sa akin yung resibo. Sabi ko, parang hindi ko naman yan pinirmahan kagabi. Bakit kayo nagpirma nung receipt? Di bali po, as long as meron siyang ebidensya o dokumento na nagpapatunay na talaga doon sa tindahan na yon, doon niya binili yon, maaari po namin ipatawag ang tindahang iyan Ayun. upang sila'y tanungin kung anong mga circumstances ng transaction na yan. At yan po ay nakalakip naman sa ating Consumer Act kung meron siyang violation on deceptive sales or anumang kung sakali man na talagang culpable siya dun sa panloloko. So may pag-asa pa, ma'am, na... Ayon sa nakalagay na weight or amount na pinirmahan ni Mr. Anthony. So may pag-asa pang mabawi niya yung pera niya, ma'am? Opo, basta po na naisampa niya ito sa amin at narinig namin dun sa napatunayan namin na hindi po tama ang binigay ayon sa kanilang kasunduan. Ito po ay magpo-fall under Deceptive Act. So pwede po namin i-require ang establishment na ibalik ang pera ni Mr. Anthony, or kung sakali man po, kasi sa case niya, yung kung appliance yan, meron po kaming ng repair. Yan po, sa commodity na yan, wala man po tayong ganong... So ganito na lang, Ma'am Lilian, samahan niya lang po namin siya sa inyong tanggapan para makapag-file formally ng reklamo laban dito sa Victoria Jewelry. Sure po. Pero basta lang ho, dala niya yung... Pwede rin ho, even via email para hindi rin po siya mapagod. Kami po ay nag-entertain ng complaints as long as ilalagay niya po yung narration ng fact kung kailan niya binili, ano yung halaga, at meron po siyang kalakip na dokumento just to show evidence or proof na nangyaring transaction na yun. Alright. May calling card siya, parang Erwin. May calling card ka, di ba? Yes, sir. May calling card. Sige po, Ma'am Lilian, gano'n na lang po ang gagawin po at tutulungan po namin si Ginoong Anthony. Tutulungan po namin siya kung talaga pong siya'y naloko at yung pong tindahan na yun ay hindi binigay ng tama. Kaya nga, ma'am. Po yung binili niya sa laki ng halaga ng binayad niya. Kaya nga, ma'am, ang payo ko sa mga kababayan natin, yung mga mahilig sa alahas, iwasan na itong Victoria Jewelry dyan sa isang mall sa may North, sa may Quezon City. Dahil baka mamaya, kung kayo, lalo na yung mga magsing-irog, mag-asawa, baka mamaya, sing-sing ng patay na pala ibibigay niya sa... Or fancy. Fancy jewelry. Baka pekendos naman. Iwasan nyo na yan. Maraming salamat po, Ma'am Lilian. Opo. You're welcome po, Mr. Tulfo. Ito rin naalala ko ito. Parang siguro magkamag-anak yung may-ari nitong Victoria at saka yung isang sasakyan dyan sa Pasig. Mukha. Ganon din, ha? Mukhang magkakamag-anak sila. Baka iba-iba, ayaw ko ang apelido. Hanapin ko bukas. Pero dapat rin silipin, kung walang resibo, mukhang wala walang buwis rin yatang binibigay ito. Mukhang hindi nagbabayad ka sa BIR. Ang dami mo ng kaso, Victoria. Ngayon, kailangan mo ng kaliwat ka ng abogadong hinayupak ka. Ha? Kasi, sigurado sa BIR. Bureau of Internal Revenue, sir, pakitignan nga. Kung, siguro walang resibo itong Victoria na ito. Hindi permit kaya, permit. Isa pa yan. BPLO. Business Permit and Licensing Office, sir. Pakitignan rin itong hinayupak na ito. Lahat-latin na natin. Isa masa. At NBI. NBI. Bureau of Customs. Baka may galing sa abroad. Hindi nagbayad ng buwising import ng mga lahas na yan. Sa mga sementeryo. Sementeryo din, Check natin, baka kinuha nila doon sa mga ano yan. Patay. Oo. Tep yun. Eto naman, mga ka-KP.
Kaya nyo bang pigilan ang inyo pong hininga sa ilalim po ng tubig? Ha? Ba, mahirap po yan. Mahirap ito. Meron pong French world champion na free diver ang gumawa ho niyan dito sa Pilipinas. Meron? Oo, ito siya. Panoorin po natin. Okay. Literal na makapigil hininga. Yan ang sport na free diving. Simple pero delikado. Dahil walang anumang aparato kundi lakas ng baga at tibay ng paghinga. Diyan dalubhasa ang 35-year-old French world champion free diver na si Guillaume Neri. Kaya niyang pigilan ang paghinga ng halos 8 minuto at sumisid ng hanggang 117 meters sa ilalim ng dagat. Una siya nakilala ng buong mundo noong year 2002 bilang youngest world record holder in free diving. You can fly underwater. You can go down, you can come back up, you can go fast, slow. You really have this experience of freedom, and you also feel this strong harmony with the water, which is like something amazing. Ayon kay Neri, peligroso ang free diving kung ikukumpara sa scuba diving. It is an intense challenge in one single breath. And the only way to succeed is to be in harmony with the ocean. If you go alone, you try to break your own record, you don't know the rules, you go without any safety, then it's dangerous. Disiplina raw ang kailangan para maging matagumpay na free diver. Yan din ang ibinahagi ni Neri sa unang serye ng kanyang month-long free diving expedition sa Pilipinas. Iba't ibang lahi ang tumayo parito sa free diving headquarters sa Lapu-Lapu City, Cebu para personal na makilala si Neri at matuto ng free diving. You have some very experienced freediver, so for them they want to know, they want to learn special tips, they want to see what's if my approach is different from their approach. So with them, we're talking about more specific topics. And I love also teaching beginners, because beginners, they're new and they have everything to discover. So what I see with them is, of course, has to be different, because you cannot teach the same to a beginner than to an experienced freediver. Suportado ng Department of Tourism o DOT ang free diving workshop ni Neri. Ang pagbisita raw kasi ng isang world-renowned figure na tulad niya ay isang pribilehiyo at oportunidad para makilala ang Pilipinas sa diving industry. We want to continue to heighten awareness of Philippines as a top destination for diving, not only in Asia but eventually around the world. Kasi nandun na tayo nagra-rank na tayo dun sa mga surveys. Basta diving, competitive na tayo. So we just need to focus more in organizing these activities so that continuous lang yung awareness. Inatasan ding maging goodwill ambassador ng DOT si Neri na tutulong sa pagpapakilala sa Pilipinas bilang top free diving destination in Asia. Samantala, muli na namang namangha ang buong mundo kay Neri matapos mag-free dive sa Y40 Deep Joy Pool sa Venice, Italy. The world's deepest pool. Marami ang hindi makapaniwala dahil wetsuit at goggles lamang ang suot ni Neri sa pagsisid. Ang kanyang asawang si Julie ang nagdokumento ng free dive sa Y40 na tumagal ng 2 minuto. Next week, get to know Guillaume more as we bring you more of the free diving expedition in the Philippines at alamin ang iba't ibang kwento kung bakit naumaling ang maraming Pinoy sa free diving.
Ang hirap nung ginawa niya. Maganda yan. Sabihin ko si Tolben, mag-free diving tayo para makapunta tayo sa Boracay. Yun, El Nido. pwede. Oo, pagbalik Kailan ni mag-training Tolben. tayo nun, ha? Oh, free diving. At pati Oo. tanggalin natin ang ano natin, mga abs. Ganyan. Yung dating Oo, mga free malalaking tiyan. diving. Marami akong alam ganyan, free diving. Oo. Kaso nga, pag ahon, hindi na. Wala nang buhay. Nalunod. Namumuti na. Namumuti na. anyway po, sa aming pagbabalik, byuda inagawa ng bahay at lupa. Kilos prontong aaksyonan. The fish are eating. So should you, anak. Thank you. You're welcome, anak. What does anak mean? It means my child. Tatay Carlito Horilla, huling nakita mga alas 7 hanggang alas 8 ng umaga sa Farmer's Market. Nakadamit na aqua blue, polo shirt at maong pants at rubber shoes na puti. Tumawag kina Cesar Horilla, Jocelyn Horilla, 0933-130-0706, 0999-968-8963 o sa kanilang telepono 044-797-6266. Nagbabalik po ang Kilos Pronto, sumbong prom din naman tayo, isang ginang na namatayan na nga ng asawa, inagawan pa ng bahay at lupa ng mga taong kanyang pansamantalang pinatira o magbantay ng kanyang bahay. Hanggang ngayon ay takot na takot pa rin ang ginang na itago na lang natin sa pangalang Nona matapos paslangin ang kanyang mister noong October 2012. Patuloy pa rin daw kasi siyang nakakatanggap ng banta sa kanyang buhay. Dahil dito, pansamantala raw niyang pinatira ang mag-asawang sina Nora at Rolando Ponce sa bahay at lupa na kanyang pag-aari at nakatira na lamang sa kanyang anak para na rin sa kanyang kaligtasan. Pero makalipas ang 3 taon, nalaman na lang niyang ibinenta na pala na mag-asawang Ponce ang kanyang bahay at lupa sa isang pribadong kumpanya. Kaya naman nais raw mabawi ni Aling Nona ang ipinundar nilang mag-asawa. Nasa studio po namin ngayon si Aling Nona. Magandang hapon po, Aling Nona. Magandang hapon po. Yung pinatiraw ninyo, kaanak ba ninyo, kaibigan ba ninyo, ano nyo ba ito? Wala po, hindi ko po kaano-ano. Alright. Pinatira nyo lang doon, may bayad ba kayo? Anong napag-usapan ho ninyo? Bantayan ho yung bahay ko. May binigay ho ba kayong bayad or something, Nay? Wala po. Ano lang? Pinatira ko lang po doon. Bakit ito? Pero kaibigan nyo ito, kilala nyo, kahit paano? Yung kumari ko ho, sinabi ho, patirahin ko daw ho. Kasi wala silang matiran. Ano ba mga trabaho ng mga ito, Nay? Wala. Dati hong nag-abroad, tapos kadarating lang ho. Alright. Alright. So, anong nangyari dyan ngayon ay nakatira ngayon or binenta na nila yung bahay. Tinanong nyo ba sila kung bakit nila binenta yung bahay, Nay? Tinatanong ko, ayaw naman no aminin. Ano sabi nila? Hindi, wala daw ho siyang karapatan magbenta. Sabi, alam niya naman daw na ako may-ari. O paano nyo nalaman na bakit may umuukop pa na sa bahay nyo ngayon? Wala ho, sila pa rin ho. O pero, bakit ayaw nila ho ibigay sa inyo ngayon? Ewan ko ho, bakit ayaw ho nila ibigay? Kaysa daw meron na raw ho nakabili ng bahay. Nakabili? Opo. So, hindi nyo ba tinanong kung sino nagbenta? Hindi, siya daw ho, yung nakatira dun, sabi ho ng BFS, yung pinatira ko raw daw ho doon, gumawa raw ho ng pirmahan. Oh, okay. Pero sila pa rin ho nakatira? Opo. Sila pa rin. Pero sabi, naibenta na. Oho, nabenta na raw ho sa iba. Okay.
Alright, paring Alex, may dalawang problema ni nanay dito. May problema din siya kasi, paring Alex, kaya nga niya inalisan yung bahay na yun dahil yung banta sa buhay niya. Dahil Yung mister niya. 5 years ago, pinatay nga yung mister niya. Nasa linya ng ating telepono si PO3 Primo Kalingasan, ang PCP Commander ng Salawag, Dasmariñas, Cavite. Magandang hapon, Sargento Kalingasan, sir. Yes, sir. Magandang hapon po. Opo, si Erwin Tulfo po ito, kasama si paring Alex Santos. Live tayo sa Kilos Pronto sa PTB4. Sir, maaari po ba ninyong matulungan si Aling Nona, alias Aling Nona, kasi natatakot po siya, may banta po ang kanyang buhay hanggang ngayon. Yung kanyang mister ipinatay 5 years ago. Ngayon, may problema pa siya. Yung bahay na kanyang tinitirahan, ay may ibang nakaukupa na ngayon, Sargento. Yes, sir. Pwede po natin siya tulungan, sir. Bukas lang po. Pumunta po siya sa PCP. Sa amin po sa station po sa Salawag. Opo. Intay ko po sa bukas. Kahit po, sir, mga 9 o'clock or 10 o'clock po, sir, sa bahay po namin sa Salawag po, sir. Alright. Aling Nona, pwede ho ba yan? Okay ba? Bukas na 9 o'clock. Apo. Samahan namin kayo. Sige po, Sargento Primo, sasamahan po namin itong si Aling Nona, Sargento Kalingasan. Yes, sir po. Alright. So okay na yun, yung security niya. Ang ano natin, yung usapang legal. Yung usapang legal na lang, direct, what is happening? Okay. Alright. Okay. Ilalapit na sa isang abogado. Babalikan natin. Yes. Of course, medyo busy pa si attorney. Dito muna tayo mga ka-KP. Kilos Pronto update po tayo. Lahat po na idunudulog po sa Kilos Pronto, may aksyon po ito. Naihatid na po kasi sa kanya pong huling hantungan ang labihon ni Lola Gloria Alcantara matapos pong tigilin ng punerarya na Bonita Funeral Homes ang pagpapalibing dito dahil lamang po sa hindi mabayaran pong halaga na kanila pong sinisingil para ho sa kanilang serbisyo. Narito po ang Kilos Prontong aksyon o ayuda. Panoorin. July 19, 2017, lumapit sa Kilos Pronto si Dorotea del Rosario ng Malanday, Marikina. Paano ba naman isang linggo na raw nakaburol ang nanay niyang si Gloria Alcantara? Ang dahilan, kulang ang pambayad nila sa Bonita Funeral Homes na nagbigay serbisyo sa namatay niyang ina. Sinubukan daw nilang makiusap, ang kaso hindi raw ito pumayag hanggat hindi bayad ang kabuang halaga na 42,000 pesos. Lubha ang pag-aalala ni Dorotea na baka maagnas na ang bangkay ng ina. Nasa linya ng aming... Naman Kilos Pronto kami nakipag-ugnayan sa Bonita Funeral at CSWD Marikina para matulungan ang pamilya ni Dorotea. Tinanggal ko na kagad ng discount pa na another 3,000. Kaya natitira dyan, 42 na lang. Ay, isasagad natin hanggang 35 na lang. Huwag naman po sana nilang po sa akin. Kasi ako naman, economy yung pwedeng mapagkakasunan. Kung madelay ng konti, basta gawan mo lang ng paraan. Gagawa rin kami ng paraan para dito sa humingi ng tulong. Okay? Sige po. Sige po. At 2 araw lamang matapos sa naging usapan, sa wakas, naipalibing na rin si Nanay Gloria Alcantara. Kaya naman, nakahinga na ang pamilya ni Dorotea. At para kay Nanay Gloria, sumalangit nawa ang inyo pong kaluluwa. Alright, balikan natin, paring Alex, yung problema ni Aling Nona, ni Nanay Nona, hinggil sa kanyang bahay at lupa na inagaw nung pinatira niya lang. Nasa linya po ng aming telepono si Attorney Romy de la Cruz. Magandang hapon po, Attorney de la Cruz. Magandang hapon po. Live po tayo, Attorney, dito sa PTB4, sa Kilos Pronto. Kasama po natin si paring Alex Santos, sir. Ilalapit lamang po namin itong kaso ni alias Aling Nona. Kaya po Aling Nona, dahil may banta po siya sa buhay, yung kanyang mister ipinaslang 5 years ago. So ang nangyari po, nung mapatay yung kanyang mister, para natatakot po siya, nilisan niya ang kanyang bahay at lupa, may pinatira po siyang mag-asawa. After 3 years, yung mag-asawa na pinatira niya, ibinenta pala yung kanyang bahay sa isang kumpanya. Sir, paano niya mababawi raw itong bahay at lupa niya na ibinenta nung pinatira niya lang na tao?
Kung ang property po ay is registered in the name of the owner. Wala nga. Hindi nga to, attorney, ang problema, sir, May deed of sale siya. May deed of sale siya, pero hindi pa niya napapatransfer yung titulo sa pangalan niya. Kasi kung siya ay may open deed of sale lang at hindi naman notaryado at hindi niya bayad yung capital gains tax or yung registration of the title at hindi naka-annotate yung kanyang deed of sale doon sa title, maaring magawa ng paraan ng pinatira niya. Alright. Ngayon, ang question dyan is, sino ba ang humahawak ng original na titulo? Yun po bang pinatira niya o hawak pa rin niya yung titulo? Hawak niya po, attorney, yung titulo. Kaya nga po siya nagtataka na paano na ibenta yung lupa. Hawak niya po kayo sa yung original title, pero hindi pa po nakapangalan sa kanya. Tanging deed of sale lang po yung hawak niya. Aha, baka maaring nag-file po ba sila ng affidavit of loss yung previous owner na yan? At para ma-retrieve nila yung title, naka-annotate po yan sa title sa likod ng titulo kung nag-file sila ng reconstitution. Oo, maraming tanong si attorney. Nag-file sila ng lost title. Oo. Mukha, yung mga sinasabi mo, attorney, mukhang tama po. May mga, baka nag-file nga ng loss, di ba? So, in this case, sir, pag may mga ganito, pwedeng maibenta ng sino man kung hindi pa naipangalan ito sa kanila mismo. Ang gumawa nito ay maaring mademanda ng perjury yan dahil meron silang kasunduan sa talagang may-ari na siya ang umahawak ng titulo. Pero sir, mukhang mahaba-haba ho yata ang istorya ito. Ng kaso pati. Ano, sir? Ayun po, medyo mahaba-habang kaso yan. Pero kung papailan nila ng perjury yan, that is a criminal case. So, po pwede nilang ma-retrieve yung title. Kasi kung meron silang kontrata previously at alam ng may-ari na siya yung humahawak ng titulo at alam din nung pinatira niya na siya ang humahawak ng titulo, that is perjury. Ayun. Kaya pwede kong kasuhan niya na that is a criminal offense. Nako, salamat po, Attorney Romy. Ano po, sa inyong tulong, ganun na lang po siguro. Tutulungan namin si nanay mag-file ng perjury na kaso doon sa pinatira niya. Tama. Criminal case. Sila naman nag-usap eh. Oo, alam nyo naman na hindi naman sa kanilang mga... Maraming salamat po, Attorney Romy de la Cruz. Thank you very much, kasama Erwin. Thank you. Siguro kung walang abogado si Aling Nona, sapaw tayo humingi ng tulong. tayo hihingi. Kasuhan ng perjury. Yung mga... Nay, ganun na lang po. Kasuhan natin yung mga buhong na pinatira mo, yung mga ahas doon, palitan natin ng mga pusa at aso. Yung mga mababait. Yung mga medyo mga himatino. Naman, niloko si nanay. Ito, sa amin pong pagbabalik, probinsyanang pinangakuan po ng trabaho, sa Maynila sana, nakauwi na ho sa Davao. Ay, Panoorin po salamat. ninyo. The fish are eating. So should you, anak. Thank you. You're welcome, anak. What does anak mean? It means my child. Lancer Asuncion alias Makot, 25 anyos at may kapansanan sa pag-iisip. Ipagbigay alam kina Kenneth Asuncion at Joey Asuncion sa numerong 0936-421-3479. Michael Tino,
39 anyos, huling nakita noong Pebrero 16. Tawagan lang si Estrelita Tinio sa numerong 831-3837. Okay, nagbabalik po ang Kilos Pronto. Kilos Pronto update pa rin po tayo, paring Erwin. Dabawenyo na sinubukan po magkaroon ng trabaho sa Maynila pero minaliit po ang kanya pong kakayahan ng kumpanya pong supposedly na kanya pong pagtatrabahuan. Kaya naman narito po ang ating pong ayuda sa kanya para makauwi na rin po siya sa Davao. Panoorin. Parang pamilyar tong pangalan tong non-stop kalokohan, non-stop overseas employment agency. Miyerkules, 12 ng Hulyo taong kasulukuyan, lumapit sa Kilos Pronto si Lizabel Aligarbes upang ireklamo ang maling trato sa kanya ng Non-Stop Overseas Employment Agency. Matapos makapasa sa interview ng branch ng ahensya sa Davao, pinaluwas daw siya ng Maynila upang mag-training sa main office ng Non-Stop Overseas Employment Agency. Pero nang makarating ng Maynila, sinabihan siya ng kanyang amo sa main office ng Non-Stop Overseas Employment Agency na hindi raw siya qualified bilang field auditor. Pero imbes na pauwiin, pinag-training pa rin si Lizabel. Ang inakalang swerte, naging kamalasan niya dahil ang naging kapalit ng training niya ay masalimot na salita at panginsulto. Hiling na lamang ni Lizabel Aligarbes ay makuha na lamang ang natitira nitong sahod at makauwi na sa Davao upang makasama ang kanyang pamilya. Bali po, fixed rate po ako, 12,000 per month. Gusto mo lang makauwi sa Davao at gusto mo makuha yung iyong isang linggong sahod na training na. Dahil sa di makataong pagtrato kay Lizabel Aligarbes, Kilos Pronto naming inaksyonan ang kanyang problema. Tutulungan ka namin dito, ha? At sa labor, huwag ka mag-aalala. Kinabukasan ng Hulyo 13 taong kasulukuyan, Kilos Pronto naming sinamahan si Lizabel sa Non-Stop Overseas Employment Agencies upang makuha ang kanyang ticket pauwi sa probinsya ng Davao. Agad naman itong inasikaso at agarang piniproseso ang kanyang ticket. Matapos ang ilang minutong pagpoproseso, Kilos Prontong ibigay ng Non-Stop Overseas Employment Agencies ang kanyang plane ticket at makakuwi na ito ng Davao. Salamat po kay Sir Ben Tulfo, kay Sir Alex Santos po, at sa Kilos Pronto po. Sana po marami na po kayong matulungan po. Salamat po. Ayun, kababayan ko pala yan. Si Lizabel. Taga Davao, Lizabel. Ayo diha. Pangitag trabaho. Pangitag trabaho. Oo. Ayun. Anyway, higit po sa sumbungan, investigahan at isyong kailangan solusyonan ng serbisyo pampubliko. Dapat Kilos Pronto.